Magandang balita, bagong batas na isinulong ni Senator Juan Miguel Zubiri, maaaring maging daan para sa Pilipinas na magkaroon ng dambuhalang kumpanya para sa hinaharap na makapagbibigay din ng mas malakas na seguridad para sa Pilipinas laban sa mga banta ng dayuhang bansa kagaya ng China. Anong batas nga ba ito at papaano ito magiging makatotohanan upang sa hinaharap ay hindi na tayo mapag-iwanan sa larangan ng palakasan? Ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act o SRDP Act na isinulong ni Senator Juan Miguel Zubiri ay naglalayong patatagin ang kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng mga kagamitang pangdepensa kung saan sa paraang ito ay maaaring umusbong ang malalaking kumpanya ng pagmamanupaktura ng sandata sa bansa na magbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino na makapagpapalakas ng ekonomiya at seguridad ng bansang ito. Bukod pa riyan ay mababawasan na rin ito ang pagdepende ng Pilipinas sa pagbili ng mga kagamitan mula sa ibang mga bansa at dahil nga talaga namang napapanahon ang pangangailangan ng Pilipinas sa mga kagamitang panseguridad ng bansa ay hindi na nakapagtataka na maraming negosyante ang maghahangad na makisosyo sa pagtatatag ng iba't ibang establisyamento para sa paglikha ng mga sandatang in-demand ngayon sa buong mundo. Kaya naman nanawagan si Zubiri sa lahat ng sektor ng industriya na suportahan ang batas na ito bilang isang pambansang layunin para sa kaunlaran at inobasyon ng mga Pilipino. Gayunpaman ang paglikha ng mga pagawaan ng sandatang pandigma gaya ng mga barko at eroplano ay maaaring tumagal ng ilang taon dahil sa laki ng kapital na kakailanganin para sa paglikha ng mga infrastruktura para sa mga ito. Subalit sa sandaling magtagumpay ang Pilipinas sa paglikha ng mga ito ay higit pa sa sulit ang magiging paghihintay ng mga Pilipino dahil ang pagmamanupaktura ng mga kagamitang pandigma sa mundo lalo na sa panahong ito ay umaakay sa iba pang produkto ng bansa upang mapalakas ang produksyon ng mga ito gaya na lamang ng mga mineral na namimina sa Pilipinas na ibinebenta lamang sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya't kapag mayroon ng pagawaan ng sandatang pandigma ang Pilipinas, ang mga mineral na ito ay maaaring Pilipinas na rin ang makinabang at hindi na ang mga dayuhan. Sa paraang ito ay mas maraming Pilipino ang makikinabang dahil dito. Bukod pa riyan ang pagkakaroon ng malakas na infrastruktura sa paglikha ng mga sandata ay mas nakaaakit ng pinakamayayamang investors sa buong mundo. Kaya't ang planong ito ni Senator Juan Miguel Zubiri ay napakaraming pakinabang para sa Pilipinas at sa sandaling lumakas na ang bansang ito ay siguro naman iba na rin ang pinuno ng tanggulan upang magamit naman natin ito laban sa mga piratang Chino. Sa kasalukuyan kasi ay tila wala na tayong aasahan pa sa tanggulan ng bansang ito kaya't mas makabubuti na lang paghandaan ng pag-upo ng susunod na Pangulo na baka sakali lang naman sa sandaling may kagamitan na tayo ay muling magkapangil na ang Pilipinas laban sa mga Chino. Samantala sa iba namang balita ay nagbigay ng nakababahalang babala ang Defense Minister ng Israel para sa Iran kung saan sinabi nito na sa sandaling gumanti na sila sa nakaraang pag-atake ng Iran ay hindi umano nito mauunawaan kung ano ang mangyayari sa kanila at inilarawan ang gagawin nilang pag-atake na magiging nakamamatay, tumpak at higit sa lahat ay nakabibigla. Sa madaling salita para maging makatotohanan ng pahayag na ito na hindi umano mauunawaan ng Iran ang mangyayari sa sandaling umatake na sa kanila ang Israel ay maaaring mga hulugan na kasama na sa target nito ang pinakamatataas na leader ng bansa kabilang na ang Supreme Leader dahil kung sila ang tatargetin ng Israel ay tiyak na mawawala na sa ulirat ang mga kampo nito. Dahil kung sabay-sabay pababagsakin ng Israel ang mga leader ng Iran ay hindi na magiging madali para sa mga susunod na pinuno nito ang agarang pagpapanumbalik ng puwersang winasak ng Israel sa labanang ito. Kaya't sa paraang ito ay magiging malinaw ang pahayag ng Defense Minister ng Israel na inilarawan na mawiwindang ang mga ito at hindi mauunawaan kung papaano ito nangyari. Bukod pa riyan ay maaari din namang atakihin ng Israel ng sabay-sabay ang kanilang mga base militar at nuclear site upang mawalan na ito ng kakayahan na muling umatake pa sa Israel. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit hindi agad gumaganti ang Israel sa Iran dahil ang gagawing pag-atake nito ay tiyak na masusing pinaplano
upang matiyak na magiging epektibo ang pag-ataking gagawin nito. Kaya't habang mas tumatagal ang pagpaplano ng pagganti ng Israel sa Iran, ay mas lalong nababahala ang Iran. Kaya naman ayon sa ulat, ay nagkakaroon na ng sikretong pag-uusap sa pagitan ng US, Arab States at Iran upang i-de-escalate na ang gulo. Subalit maniniwala pa kaya ang Israel na mananahimik na ng tuluyan ng Iran at mga proxies nito kung papayag silang ihinto na ang gulo? Kung ako ang tatanungin mo ay obviously na wala nang tiwala ang Israel sa paulit-ulit na pag-atake ng Hamas laban sa kanila at palaging lumalawak ang digmaang ito dahil sa pakikialam ng mga proxies ng Iran kaya't nadadamay ang iba. Kaya't ang nakikita kong plano ngayon ng Israel base sa mga ginagawa nila kasama ang Amerika ay gumagamit ng mas mahabang panahon para tuluyang tapusin ang Hezbollah. Pero paano ba nila ito nagagawa? Kung iisipin natin ang US ay makailang ulit nang nagpahayag na tutol sila sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran. Subalit ang pahayag na ito ng US ay malinaw na nagbibigay ng oras para sa Israel na i-delay ang pag-atake nito sa Iran. Dahil kung aatake agad ang Israel sa Iran ay magkakaroon ng pagkakataon ng Hezbollah na muling magpaulan ng mga missiles at rocket sa bansa nila. Kaya't ang pahayag ng US na tutol ito sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran ay nagpapahiwatig sa Iran na maaari pang mapigilan ng US ang plano ng Israel laban sa kanila. Subalit sa kabila nito ay minamadali na ng Israel ang pag-ubos sa Hezbollah dahil sa sandaling mawala na ang banta nito laban sa kanila ay mas maraming puwersa na ang maitatapat ng Israel laban sa Iran. Kaya't bagamat madaling sabihin na tutol talaga ang US sa pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran, ay hindi natin maiaalis na ang US ang pinakamatalinong bansa sa larangan ng digmaan at ang katotohanang napapatagal nito ang pag-atake ng Israel sa Iran ay hindi maitatangging pumapabor pa rin ito para sa Israel laban sa Hezbollah at para makapaghanda ito ng mas malaking pag-atake laban sa Iran. Ganito kalaki ang pakinabang ng bawat pahayag ng mga pinuno ng bansa sa bawat digmaan. Kaya't kung nais nating maunawaan ng lubusan ang estratehiya ng bawat digmaan, ay kinakailangan lamang na alamin natin ang mga pinakaposibleng kalalabasan ng bawat pahayag sa mga nagaganap na hidwaan. Kaya't kahit saang anggulo nating tignan, ay tiyak na matatalo ng Israel ang Iran kung magpapatuloy ito sa pakikipaglaban.